Binibining Summers. Ang iyong resignation ay naaprubahan na ni Ginoong Caldwell. Pero hindi niya napansin na ikaw ang nag-resign. Ipapaalala ko ba sa kanya? Hindi na kailangan. Hayaan mo na. Pero hindi ba't may nararamdaman ka palagi para kay Ginoong Caldwell? Para sa kanya, napakarami mo nang isinakripisyo. 4 na taon kang nasa tabi niya. Bakit ngayon ka pa magre-resign? 4 na taon ang ginugol ko. At hindi ko pa rin napainit ang puso niya. Ang puso niya ay para sa iba. Bakit ko pa ipipilit ang sarili ko? Tungkol sa natitirang trabaho, isasalin ko ito ayon sa proseso. Aalis na ako sa loob ng 1 buwan. Salamat sa abala. Nina, patawarin mo ako sa pag-alis ng hindi nagpapaalam. Dito, wala nang lugar para sa akin. Violeta, mas masaya talagang mamili kasama ka. Hindi tulad ng kapatid kong si Marco, tuwing lumalabas ako kasama siya, napaka-boring. Para siyang kahoy. Palagi mo yung sinasabi tungkol sa kapatid mo. Talagang napapaisip ako kung anong klaseng tao talaga siya. Sabi niya si sanduan niya ako, nandito na siya. Noong araw na iyon, naunawaan ko ang kahulugan ng love at first sight. Ang puso ko ay napuno ng mga maling akala at pag-asa. Pagkatapos noon, nanatili ako sa lungsod, nagpasa ako ng resume at naging sekretarya ni Marco. Lahat ay para lang makita siya ng madalas. Hanggang sa araw na iyon, nang malason siya, nagmamadali akong sumaklolo sa kanya. Ginoong Caldwell, huwag gawin ito. Ano, hindi mo ba ako gusto? Gusto mo ako. Namumula ka tuwing nakikita mo ako. Naaalala mo lahat ng gusto at ayaw ko. Pumasok ka sa kumpanya kaagad pagkatapos ng pagtatapos para maging sekretarya ko. Huwag mong sabihin sa akin ang lahat ng ito ay isang pagkakataon lamang. Isang pagkakamali ang kagabi. May gusto akong ibang tao. Hindi ko matatanggap ang nararamdaman mo. At hindi ako maaaring managot para sa iyo. Narinig ko kay Nina na ordinaryo lang ang pamilya mo. Ang pera sa card na ito ay sapat para mabuhay ka ng komportable habang buhay. Dahil ba kay Chlo? Kagabi, paulit-ulit mong tinatawag ang pangalan niya. Nakikiusap na huwag kanyang iwan. Narinig ko kay Nina, siya ang unang minahal mo. At hindi na siya bumalik pagkatapos mag-abroad. Ginoong Caldwell, ayaw ko ng pera. Gusto ko lang bigyan mo ako ng pagkakataon. Kung hindi siya babalik, o kung bumalik na siya, at mahal mo pa rin siya, aalis ako ng kusa. Bahala ka. Mula noon, sekretarya ko siya sa araw, at pribadong kasama ko sa gabi. Nag-iwan kami ng hindi mabilang na masasayang alaala. Sa villa, maging sa kotse, kahit na sa lahat ng mga taong ito, walang nakakaalam sa relasyon namin. Kontento na ako doon. Hanggang, ang kanyang kaarawan ilang araw na ang nakalipas. Ang pinakamagandang regalo sa kaarawan ay ang mabawi ang nawala. Hello. Hello, sino ito? Marco, sino itong si Violeta? Bakit kanya tinatawagan sa ganitong oras ng gabi? Walang importante. Huwag mo nang isipin iyon, matulog ka na ulit. Mula sa sandaling iyon, alam ko na, oras na para umalis ako. Ang pag-ibig na ito sa pagitan ng 3 tao ay masyadong masikip. May laging nauwing itinutulak palabas.
Aalis ka na? Hindi ba si Binibining Hayes ang lilipat dito? Hindi na tama na manatili pa ako. May nahanap ka na bang lilipatan? Yung dati kong apartment. Nakausap ko na yung may-ari ng bahay. Magrerenta ako ng 1 buwan. 1 buwan? Kalimutan mo na. Hayaan mo akong ihatid kita. Hindi na kailangan. Umuulan ng nyebe. At gabi na masyado. Kung may mangyari sa'yo, mag-aalala si Nina. Ano ito? Gusto ni Chlo ang mga ito. Nakuha mo na siya sa wakas. Masaya talaga ako para sa'yo. Hoy, Chlo. Marco, umuulan ng nyebe. Gusto kong makasama ka. Pwede ka bang pumunta rito? Sige, pupunta ako dyan. Sige lang. Sige na, Ginoong Caldwell. Magta-taxi na lang ako. Bilisan mo, Marco. Naghihintay ako sa'yo. CJ. Umalis ka. Unang nyebe at nandito ka sa tabi ko. Sa susunod, huwag kang masyadong magpapakatanga sa pag-ibig. Marami pang iba dyan. Huwag mong sayangin ang oras mo sa akin. Sa sandaling ito, ramdam ko yung pag-ibig na nagliyab sa loob ko sa loob ng 8 taon. Ang matinding, walang humpay na pag-ibig ay naging abo kasabay nito. Marco, gusto mong kalimutan kita ng tuluyan, di ba? CJ, gagawin ko ang gusto mo. Ganap, kakalimutan kita. Violeta, nasa napakahalagang sandali ang Caldwell Group. Aalis ka na ngayon? Paano naman ang kumpanya? Oo, Violeta. Narinig ko na maraming meeting. Ang nakatakda para ngayon. Ang Caldwell Group ay kumpanya ni Ginoong Caldwell. Hindi akin ito. Gayunpaman, mas madalas kong ipapaalala kay Ginoong Caldwell na maging mas maasikaso. Marco, meron ka rin. Kahapon, paulit-ulit mong sinasabi na gusto mo ng dessert mula sa lugar na ito. 2 oras akong pumila para makuha ito para sa'yo. Anong lasa? Parang dati, matamis pero hindi nakakasuya. Dati, lagi mo itong binibili para sa akin, noon. Pero ngayon, ikaw na ang CEO ng grupo. Pwede mo namang ipagawa sa secretary mo ang mga ganitong bagay. MMHMM. Anumang bagay na may kinalaman sa'yo, gusto kong ako mismo ang humawak. Ayokong i-delegate ito. Ang kulit-kulit mo. Ginoong Caldwell, magsisimula na ang meeting. Hindi ka ba pupunta? Sandali ka pa dito sa akin. Hindi ako aalis. CJ. Ipaalam sa lahat, ang meeting ay ipagpapaliban ng 2 oras. Pero Ginoong Caldwell, ang proyektong tatalakayin sa meeting na ito ay may kinalaman sa ilang malalaking korporasyon sa kabisera. Napakahalaga nito para sa kinabukasan ng kumpanya. Nandyan na lahat ng mga sa conference room. Hindi mo ba mabasa ang sitwasyon? Ang tanga-tanga mo. Sinabi ko, ipagpapaliban ang meeting ng 2 oras. Walang trabahong mas importante kaysa kay Chlo. Ginoong Caldwell, pakiusap pag-isipan muli. Kung wala kayong mamumuno, kami. Tama na, ikaw na ang bahala sa mga gawain ito. Binabayaran ba kita para wala kang gawin? Lumabas ka. Umalis ka. Opo, Ginoong Caldwell. Aalis na ako. Aalis na ako ngayon din. Dahil lang umiyak-iyak siya, ipinagpaliban niya ang napaka-importanting meeting. Marco, ganun mo ba talaga kamahal si Chlo?
Ginoong Caldwell, narito na kayo. Ang secretary mo, hindi marunong kumilos. Ayaw na ayaw kang tawagan. Pinaghintay kami. 2 oras na kaming naghihintay. Kaya hayaan mo siyang magyuko ng 2 oras. Wala kang problema doon, di ba? Walang tutol. Karapat dapat yan sa pagkakamali niya. Kung wala nang iba, Ginoong Caldwell, aalis na po ako. Ikaw si Violeta, di ba? Sinabi sa akin ni Marco na ang galing mo magkape. Napansin ko lang sa opisina, parang pagod na pagod ang lahat. Bakit hindi ka magtimpla para sa lahat? Sa akin, may yelo, walang asukal. Opo. Asikasuhin mo ang sarili mong buhay. Putang ina mo. Kahit isang tasa ng kape, hindi mo pa magawa ng maayos. Anong silbi mo? Ano na problema, Chlo? Marco, pinaalala ko sa secretary mo na magdala ng kape para sa akin. Nireregla ako, alam mo naman yun, at nilagyan niya ng yelo. Ang sakit ng tiyan ko. 4 na taon ka na sa akin, at hindi mo pa rin kayang gawin ang isang simpleng trabaho. O sinadya mo ba? Ginawa mo ba yon para pahirapan si Chlo? Nilabag ni Violeta ang patakaran ng kumpanya. Bawasan ang sahod mo ngayong buwan, at ang quarterly bonus. At ipaalam sa buong kumpanya. Maghanda ng masusing self-critique sa meeting sa susunod na linggo. Nasisiyahan ka na? Violeta, narinig namin ang nangyari. Ang sinabi ng binibini, yelo, walang asukal. Paano niya nagawang baligtarin ang kwento? Marami na akong naririnig, na ang yabang at dominante raw niya. Nagwawala siya sa pinakamaliit na inconvenience. Maraming tao ang hindi na siya matiis. Pero dahil pinapaboran siya ni Ginoong Caldwell, walang nang ahas na sumalungat sa kanya. Ito ang unang beses na nakita ko, na nagpakita ng ganito kalaking pag-aalala si Ginoong Caldwell para sa isang tao. Violeta, mas mag-ingat ka na mula ngayon. Mga ordinaryong tao lang kami. Hindi namin kayang makipagkompetensya sa isang babae, na hawak sa kanyang palad ang CEO. Anong nangyayari? Isang kontrata lang. Ay may ganito kalaking pagkakamali. Hindi ito kasalanan ko. Ang kumpanya ng kliyente ang may kasalanan, sila. Nang ahas ka pang sumagot? Naniniwala ako na hindi ito kasalanan niya. Alamin ang totoo, linisin ang pangalan niya. At isa pang bagay. Humingi ka ng tawad. Dati, lagi kang naniniwala sa akin. Pero ngayon, isang simpleng kasinungalingan lang ni Chlo. At hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ibig bang sabihin, sa puso mo, hindi na mahalaga ang tama at mali? Basta't masaya si Chlo. Magdala ka ng brown sugar water at heating pads. Agad. Narito ang brown sugar water na hiningi mo, Ginoong Caldwell. Mukhang malala yan. Nakapagpatingin ka na ba sa doktor? Masama lang ang pakiramdam ni Chlo. Hindi niya sinasadya na bigyan ka ng problema. Kaya huwag mo nang isipin.
Tungkol sa sahod na binawasan sa'yo, idadagdag ko yon sa year-end bonus mo. Ganito ang dapat mong gawin. Sa mga susunod na araw, humanap ka ng oras para magpatingin sa doktor. Kung malala ito, magpahinga ka ng ilang araw. Hindi na kailangan ng approval. Laktawan mo na ang mga formalidad. Hindi na kailangan yan. Aalis na ako sa katapusan ng. Kunin mo ito. Kailangan ko pa ring ayusin mo ang welcome dinner para kay Chloe. Magpahinga ka, alagaan mo ang sarili mo. Marco, handa na ba ang brown sugar water? Gusto kong hilutin mo ang tiyan ko. Humiga ka lang at huwag kang gagalaw. Pupunta na ako dyan. Masakit din ang regla ko dati. Pero hindi ka nag-alok na gumawa ng brown sugar water para sa akin. O ng heating pads. Akala ko abala ka lang sa trabaho. Pero ngayon parang, dahil siguro hindi mo ako mahal. Kaya wala kang pakialam. Ang tagal-tagal na nating hindi nagkita. Binibining Hayes, ganun pa rin kayo, kagandahan at kaayusan. At kakinangan tulad ng dati. Kahit welcome back party ay ganito karangya. Mukhang ang pagmamahal sa iyo ni Ginoong Caldwell ay talagang hindi nagbago. Naalala ko noong mga panahon natin sa eskwela, may nagtapat ng nararamdaman kay Chloe. Nang malaman iyon ni Ginoong Caldwell, pinilit niyang lumipat ng eskwela ang lalaki. Mga love letter na ipinadala sa kanya, pinupunit niya lahat ng makita niya. Kung may magtsismisan tungkol kay Chloe sa likod niya, siya ang haharap para turuan ng leksyon ang mga yun. Pinagbuhatan niya ng kamay ang isa hanggang nabalian ng buto. Alam ng lahat sa grupo namin na si Chloe ang unang pag-ibig ni Ginoong Caldwell. Siya ang pinakamamahal, ang pinakapinahahalagahan niya. Tingnan mo ang mga alahas na suot-suot ni Chloe. Milyon-milyon ang halaga siguro niyan. At itong gown, pasadyang gawa. Isa lang ang ganito, para lang mapasaya si Chloe. Hindi nagdadalawang isip gumastos si Ginoong Caldwell. Sandali lang muna. Sige, mag-enjoy kayo. Kailangan kong sabihin, napakaganda ng handaan na inihanda mo. Pero may isang maliit na problema, walang carpet sa bulwagang ito, nadudumihan ang vestida ko, para mabayaran ang pagkukulang na ito. Maaari mo akong tulungan na buhatin ang vestida ko. Sandali po, may mga carpet po kami sa likod. Magpapatong po ako agad. Ikaw. Ayaw mo. Ano ng problema, Chloe? Marco, ayokong madumihan ang vestida ko. Gusto kong buhatin ito ng sekretarya mo para sa akin, pero ayaw niyang pumayag. Dahil ba, nagdadalamhati pa siya sa nangyari noon? Hindi, buhatin lang naman ang bestida. Dapat bahagi yan ng trabaho mo. Sa pagkakaalam ko, hindi ka bago sa pagiging sekretarya. Hindi mo pa rin kayang gawin ang simpleng bagay na yan. Sekretarya ka lang, at naglakas loob kang bastyusan si Binibining Hayes. Alam mo ba talaga kung sino ka? May mga taong ipinanganak lang na maswerte. Ang isang dalagang tulad niya ay ipinanganak upang lambingin at sambahin. Tungkol naman sa iba, ang pagpayag lang na magbuhat ng damit sa isang party ay pabor na. Huwag kang walang utang na loob. Hindi ako pwedeng uminom ngayon. Pero mabait ang mga kaibigan kong pumunta sa party. Hindi ko basta maaaring tanggihan. Inumin mo ito para sa akin. Binibining Hayes, allergic po ako sa alcohol. Marco, tingnan mo siya. Sabi niya allergic siya, pero ayaw lang niyang tulungan ako. Tungkol sa bagay na ito, alam po ni Ginoong Caldwell. Ano naman kung alam niya, hindi ba't may dala kang gamot sa hangover? Uminom ka ng gamot tapos uminom ka. Walang mangyayari. Uminom ka. Lahat.
Huwag mong ipahiya ang mga bisita natin. Marco, nawawala ang kwintas ko. Kanina, ang sekretarya mo lang, ang lumapit sa akin. Siya ang kumuha nito. Ginoong Caldwell. Hindi. Hindi ako yon. Chloe, kanina'y masyadong matao. Baka nawala lang talaga. Baka pwede pa tayong maghanap. Sino pa ba ang pwedeng gumawa noon? Kasi yung kwintas na binigay mo sa akin yun eh. Kaya nga ako nagagalit. At ikaw, ipinagtatanggol mo pa siya. Sige, kung ayaw mong siyang isipin, edi huwag mo na akong hanapin. Chloe. CJ. Ikaw ang masusunod. Mga gwardiya. Ginoong Caldwell. Sirain mo siya. Hindi ko ginawa. Hindi talaga ako yon. Hindi talaga ako yon. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Hindi talaga ako yon. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Nahanap. Nasa hagdanan pala ang kwintas. Oh, ayan. Nandito lang, ayan. Suotin ko na sa'yo. Huwag ka nang magalit. Buti na lang at nahanap natin. Baka ilang buwan akong malungkot. Pero, ang sekretarya mo, naembaraso siya dahil sa akin. Dapat ko ba siyang hingan ng paumanhin? Hindi mo na kailangang humingi ng paumanhin. Sekretarya lang naman siya. Naembaraso lang ng kaunti. Wala yon. Sumayaw tayo. Bakit? Bakit ang lungkot-lungkot ko? Pero hindi man lang ako makaiyak. Sumakay ka na sa kotse. Sakay na. Ginoong Caldwell. Sekretarya lang po ako. Hindi niyo po kailangang mag-alala tungkol sa akin. Ang nangyari kagabi, hindi ko ito naayos ng maayos. Pero minsan ko nang nawala si Chloe, hindi ko na pwedeng mawala siya muli. Ang kahihiyan na dinanas mo. May paraan ako para mabawi yon. Huwag kang magalit sa akin dahil dito. Nagbibiro ka po, Ginoong Caldwell. Isang ordinaryong tao lang po ako. Paano ko naman magagawang magalit sa inyo at kay Binibining Hayes? Masyado akong naive noon. Masyadong katawa-tawa. Hindi ko nakita ang sarili kong lugar. Simula ngayon, lagi kong iisipin na sekretarya lang ako. Hindi na ako makikialam sa buhay ninyo. Nasisiyahan ka na ba ngayon? Pwede na ba akong umalis? Alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi ko kailanman sinadya na hamakin ka. Ang mga sinabi ko ay para lang mapatahan si Chloe. Sa puso ko, ikaw at si Nina ay parehong pinakamahalaga. Marco, Chloe. Violeta. Violeta. Chloe. Ayos ka lang ba, Chloe? Bodyguard. Tumawag ka ng ambulansya, bilis.
Ginoong Caldwell. Nahimatay lang sa gulat si Binibining Hayes. Pero mas malala ang tama ni Binibining Summers. Kung hindi siya madadala sa ospital agad, maaari siyang mapanganib. Hindi. Kailangan muna nating dalhin si Chloe sa ospital. Dapat matagal ko nang nahulaan. Dapat matagal na kitang tinalikuran. Binibining Summers, muntik ka nang mawala ng buhay. Bakit hindi ka muna magpahinga ng ilang araw? Saan ka pupunta? At nagmamadaling umalis sa ospital? Doc, salamat sa pag-aalala. Pero may mga dahilan ako kung bakit kailangan kong umalis. E di man lang ba tatawag? Sa boyfriend mo? Sabi niya, ipaalam mo raw agad sa kanya kapag nakalabas ka na. Hindi siya boyfriend ko. Hindi naman talaga siya naging. 8 taong pagtatago ng nararamdaman, 4 na taong kahibangan. Dito na natatapos ang lahat. Ginoong Caldwell, mula ngayon, hindi na ako ang iyong sekretarya at hindi na kita gusto. Maghiwalay na tayo. Sa buhay na ito, hindi na natin kailangang magkita pa. Sa airport po. Ginoong Caldwell, pupunta po ba kayo sa ospital para kay Binibining Hayes? Gumaling na ba ang mga sugat mo? Pasensya na. Hindi ko sinasadya na hindi kita pansinin. Natatakot lang ako baka magkamali ng akala si Chloe. Siya, binablock na nga ako. Para. Hoy, alamin mo kung saan pumunta si Violeta. Para sa akin. Bumalik tayo sa istasyon. Pero naghihintay pa rin po si Binibining Hayes. Sa istasyon na yun din. Agad. Opo. Violeta, hindi ko hahayaang iwan mo ako. Sino ka? Baliw ka ba? Pasensya na. Violeta, nasaan ka na? Hindi kita hahayaang umalis. Violeta, sagutin mo ako. Nina, paano ka? Sorpresa, maaga akong bumalik mula sa bakasyon ko. Violeta, paano ka nasaktan? Saan ka pupunta dala ang iyong bagahe? Wala lang, nadulas lang ako. Kailangan ko na talagang umalis. Saan ka pupunta? Wala sa lugar ang kapatid ko. Nasaktan ka na nga, pinapapasok ka pa niya sa trabaho. Sandali lang, tatawagan ko siya para pag-alitan. Huwag, Nina. Tapos na kami. Anong ibig mong sabihin na huwag? Ang kakapal ng mukha ni Marco. Paano niya nagawang papuntahin ang Violeta natin sa isang biyahe habang siya'y sugatan? Hindi katanggap-tanggap yan. Teka, ako na ang bahala. Hello, Marco, anong problema mo? Nasaktan si Violeta, alam mo ba yan? Nina, nasaan ka? Kasama mo ba si Violeta? Oo, makinig ka, Marco, dapat pumunta ka rito ngayon din, at humingi ka ng tawad kay Violeta. Kung hindi, huwag mo na akong tawaging kapatid. Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Papunta na ako. Sige, ganun nga. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon kaagad. Bilisin mo. Tapos na. Violeta, wala kang pupuntahan. Kailangan mong ikansela ang iyong tiket ngayon din, at sumama ka sa akin sa ospital. Nina, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi dahil sa isang business trip, dahil... Kahit gaano pa kaimportante yan, dapat kang magpagamot muna. Huwag mong kalimutan, ang birthday party ko ay sa makalawa. Hindi mo babalak na dumalo ng ganyan. Pagdating ng araw na yun, sasabihin ko sa lahat na ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Ipaalam sa lahat na ako ang kasama mo, ang tagapagmana ng mga Caldwell na nagbabantay sa iyo. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na guluhin ka pagkatapos noon. Nina, ako. Sige na, huwag kang magpakapormal sa akin. Matalik tayong magkaibigan, di ba? Matalik tayong magkaibigan. Kapag umalis na ako, kailangan kong iwan ang lahat dito. Maaring ito na ang huling pagkakataong magkasama kami ni Nina. CJ, pangako. Ganun nga.
Marco, anong ginagawa mo rito? Violeta, salamat sa Diyos, nandito ka pa pala. Ginoong Caldwell, pakiusap magpakita ng respeto. Marco, akala ko gusto mo si Chloe. Nagbago na ba ang isip mo? Violeta. Sa totoo lang, ako. Sagutin mo. Hello. Marco, nasaan ka na? Masakit na masakit ang sugat ko. Gusto kong sumama ka sa akin. CJ, pupunta ako dyan. Violeta, kailangan kong umalis sandali. Dito ka lang at hintayin mo ako. Huwag kang aalis. Babalik ako agad. Kailangan nating mag-usap. Tandaan mo, hintayin mo ako. Marco, matagal ka nang hindi marunong maghintay para sa akin. Violeta, ano ba ang nangyayari sa inyong dalawa? Akala ko ayaw sa'yo ng kuya ko. Maliban kong, Siyempre naman, ayaw niya sa akin. Kung hindi, paano naman isang tawag lang ng ibang babae at agad-agad siyang aalis? totoo naman. Ang kuya ko ay talagang kakaiba. Ang tagal na niyang nahuhumaling kay Chloe. Kami, ang mga Caldwell, ay malamig at walang puso. Pero siya, napaka-romantiko pala. Inantay niya siya ng napakatagal. Minsan nga sinabi niya, na bukod kay Chloe, ang iba ay pagtanggap na lang. Pagtanggap. Yun ba ang sinabi niya? Oo, 8 taon ng pagmamahal. Kaya sa puso mo, pagtanggap lang ako. Marco, dapat noon pa ako sumuko sa'yo. Violeta, dito. Marco, medyo giniginaw ako. Hahawakan mo ba ako? CJ, Marco, sa 3 araw na lang, birthday na ni Nina. Ano sa palagay mo ang dapat kong ibigay sa kanya? ikaw ang manugang niya. Kahit anong ibigay mo sa kanya, magugustuhan niya yon. Nag-aalala lang ako baka, hindi niya talaga magustuhan. Pagkatapos ng lahat, siya lang ang pamilya mo. Alam ko. Siya ang pinakamahalaga sa'yo. Sisiguraduhin kong magiging maganda ang samahan namin. Encantada. Ang taong pinakamahalaga sa akin ay ikaw. Ganito na lang. Ako na mismo ang tutulong sa'yo pumili ng regalo. Huwag na. Marami ka nang ipinagpaliban na gawain sa kumpanya dahil sa akin. Bakit hindi na lang ang iyong sekretarya ang tumulong sa akin? Parang nakita ko siya kanina. Siya, Ano? Natatakot ka bang pahirapan ko siya? Nagkakamali lang noon. Hindi ako ganoong klaseng babae. syempre hindi. Naniniwala ako na hindi ka ganoong klaseng tao. Ay te-text ko siya ngayon din at papayuhan ko siyang tulungan ka pumili ng regalo. Ano? Ayaw niya. Kalimutan na lang natin. Isipin mo na lang na hindi ko siya mapapag-utos. Ako na ang kausapin siya. Sabi mo, maliit lang ang sugat. Paano naging malubhang aksidente sa sasakyan? Hindi naman gaanong iba. Mabuti naman ako. Violeta. Mahal kong Violeta. Ang dami mong pinagdaanan. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Violeta. Kasalanan ko lahat. Dahil wala ako para alagaan ka. Marami akong kaibigang gwapo. Ipapakilala ko silang lahat sa'yo. Para kapag wala ako, sila ang aalaga sa'yo. Okay. Hindi pwede.
Hindi pwede. CJ, kung may ipapakilala ka, okay lang sa akin. Violeta, hindi mo kailangang magalit sa akin, dahil dito. May mali bang naiintindihan mo, Ginoong Caldwell? Hindi na ako bumabata. Pinipilit na ako ng pamilya ko na magpakasal. Gusto ko lang ng masasandalan. Kakaiba ba iyon? Violeta, hindi mo ba sinabi na handa kang maging akin habang buhay? Habang buhay na ano? Ano pa ba? Siyempre, sekretarya ko habang buhay. Ang sanggit mo. Sekretarya mo lang si Violeta, hindi nobyo mo. Anong karapatan mo para kontrolin siya, o kung sino ang makakarelasyon niya? Violeta, huwag mo siyang pansinin. Pagdating ng panahon, pipili ako ng ilang magagandang lalaki para sa iyo. Ikaw na ang bahala pumili, okay? Pumili ng ano, walang mangyayari. Lahat ng mga playboy na kilala mo, wala sa kanila ang bagay. Mga playboy, please, 2-3 lang naman. Ang naging nobya nila, ganoon lang. Hindi tulad mo, isang hopeless romantic, nakakapit ka kay Chloe, sa iisang punong baluktot. Bukod pa riyan, nagpapakilala ako ng mga lalaki sa pinakamatalik kong kaibigan. Bakit kailangan mong makialam sa lahat? Sabi ko hindi at iyon na ang pasya. Hindi mo mapipilit ang damdamin. Huwag kang mag-areglo. Tama si Ginoong Caldwell. Pagdating sa damdamin, hindi mo ito mapipilit. Violeta, ano ibig mong sabihin? Hindi ka pa ba nakaranas ng relasyon? Nag-iisip lang ako. 4 na buong taon ang ginugol ko. Para lang maintindihan ang isang pag-ibig na walang kapalit. Pero ang maganda, ngayong malinaw na ang lahat. Tapos na ang lahat. Ano, parang kakabreak mo lang ang dating mo. Seryoso. Nga pala, hindi ko pa natanong si Ginoong Caldwell. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Yung si Chloe, gustong mamili ng regalo sa kaarawan ni Nina. Gusto niya ng opinyon mo. Yung si Chloe Hayes, ang laking galit sa akin, di ba? Ano ba, sinisip-sipan na ba niya ako ngayon? Baka naman, natatakot siyang hadlangan ko ang kasal ninyo. Nina, ang magiging hipag mo lang ay gustong makisama sa'yo. Huwag kang masyadong mapanghusga. Sasabihin ko sa iyo, hindi siya karapat-dapat maging hipag ko. Kung hindi lang dahil sa iyo, na lubos-lubusang nahulog sa kanya, hindi ko siya papansinin kahit kailan. Kung ako ang tatanungin, si Violeta lang natin, ang karapat-dapat maging hipag ko. Tama ba? Nina, tigilan mo. Sekretarya lang ako ng kuya mo. Kapag narinig niya ang mga ganyang bagay, magagalit siya. Nagbibiro lang si Nina. Huwag mo siyang sisihin. Bakit? Mature na siya ngayon, maganda yon. Kaya bakit? Masakit ng ganito. Ikaw, Huwag kang mag-alala, Ginoong Caldwell. Alam ko lahat ng gusto at ayaw ni Nina. Ano man ang kailangang sabihin kay Binibining Hayes, ako ang magsasabi. alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto lang kitang kausapin. Hindi mo kailangang gamitin ang tonong iyan, sa akin. Anong tono ba ang dapat kong gamitin? Sa tingin mo ba ay hindi pa ako nagpapakumbaba ng gusto? Alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin sa mensaheng ipinadala mo sa akin? At, bakit mo ako binablock? Ginoong Caldwell. Pagod na ako. Umalis ka na. Marco, kakagaling lang ni Violeta sa aksidente. Huwag mo siyang sigawan ng ganyan. Bukod pa riyan, sekretarya mo lang naman siya. Hindi naman niya ipinagbili sa iyo ang kaluluwa niya. CJ. Violeta, magpahinga ka. Kapag gumaling ka na, mag-uusap tayo ng maayos. Violeta, huwag mong intindihin ang ugali ng kapatid ko. Mahalaga ka talaga sa kanya. Pagkatapos ng aksidente mo, sabi ng mga doktor, nag-iisang hininga na lang ang natitira sa iyo. Hinanap niya ang buong lungsod para sa dugo, para mailigtas ka. Ayaw lang niyang mamatay ako. Kung isa sa amin ang dapat mamatay, ako o si Chloe. Ako sana ang namatay. Violeta, sa totoo lang, gusto ko sanang itanong. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Marco? Hindi ko masasabi kay Nina. Kung hindi, tiyak na ipagtatanggol niya ako at magkakaaway sila ng kapatid niya. Bukod pa riyan, ang nawala ay matagal nang wala. Ano pa ang saysay? Ano ang matagal nang wala? Ano ba ang pinagsasabi mo? Wala lang. Nina,
Kapag nakalabas na ako sa ospital, gagawin kong espesyal ang iyong kaarawan. Sige, maghihintay ako. Oras na para sa gamot mo. Violeta, aalis na ako. Ingat ka. Kailangan talagang mag-ingat ka. Narinig mo ba? Inarkila ng CEO ng ang Caldwell Group ang buong palapag. At nagdala pa ng isang top specialist mula sa kabisera. Lahat para alagaan ang kanyang kasintahan. Narinig ko rin yan. Si Ginoong Caldwell ay personal na, nag-aalaga sa kanya ng buong puso. Bumibili ng maraming alahas at regalo para pasayahin siya. Kahit gabi, nakatutok siya sa tabi ng kanyang kama. Sobra na yan. Tara na. Ano ang nararamdaman mo tungkol dyan, Binibining Summers? Wala akong nararamdaman. Mukhang, ang sugat sa aking puso ay halos gumaling na. Bulag ka ba? Nadumihan mo ang sapatos ko. Paulit-ulit, sinasadya mo ito, di ba? Paumanhin, Binibining Hayes. Yun na lang. Paumanhin lang. Ipinagawa ito ni Marco para sa akin. Limited edition ito. Kahit ibenta mo ang sarili mo, hindi mo ito kayang bilhin. Kayong dalawa, hawakan ninyo siya para sa akin. Para humingi ng paumanhin. Matagal na akong nag-resign. Hindi na ako sekretarya ni Ginoong Caldwell. Anong karapatan mo para paluhurin ako? Utos ni Ginoong Caldwell. Ang kagustuhan ni Binibining Hayes ay kagustuhan niya. Ano man ang ipagawa ni Binibining Hayes, kailangan naming gawin. Binibining Summers, kung may sasabihin ka, kay Ginoong Caldwell ka magreklamo. Anong tinitingnan mo? Hindi ka masaya dito, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Mahal na mahal ako ni Marco. I-indulge niya ako kahit anong gawin ko, lalo na ang parusahan ng isang maliit na sekretarya na tulad mo. May dala kang regalo, ha? Dalhin mo rito. Bracelet na jade lang. Ganito mo pinahahalagahan ito. Ibalik mo. Ito ang naiwan sa akin ng nanay ko. Ito lang ang disenteng regalo na mayroon ako. Para kay Nina. Nakikiusap ako. Pakiusap, ibalik mo sa akin. Naiwan ng nanay mo, kung gayon. Lumuhad ka. At makiusap ka sa akin. Binibining Hayes. Nakikiusap ako. Violeta, oh Violeta, hindi ka ba napaka-proud? Sa huli, lumuhad ka pa rin sa akin. Pero ano ang magagawa ko? Ayoko lang na ang isang puta na tulad mo. Hindi. Ay makuha ang gusto mo. Anong ginagawa mo? Hindi ko naman talaga balak na agawin si Marco sa'yo. Bakit kailangan mo pa na ako ang laging target? Aagawin si Marco sa akin. Akala mo karapat-dapat ka. Gusto ko lang tiyakin na ang isang hamak na tulad mo ay titigil na sa pag-iisip ng mga marumi at imposibleng bagay. Anong pinagsasabi mo? Ang sinasabi ko, ang isang babaeng tulad mo ay walang ng karapatan na isipin si Marco. Nakakasuka ka. Anong karapatan mo para tumayo sa tabi niya? Hindi ko ginawa yon. Kayong dalawa, habarin mo siya. Pigain mo siya sa pasukan, para makita ng lahat ng bisita, kung ano ang itsura, ng isang walang hiya na manloloko.
Binibining Hayes, ngunit taglamig na taglamig po, mukhang masyadong mahina po siya. Kung gagawin natin ito, baka ikamatay niya ito. Eh ano kung mamatay siya? Anong pakialam ko? Bukod pa riyan, sobrang lambot ni Marco sa akin. Kahit patayin ko siya ngayon, sasaklob niya yan para sa akin. Opo, ma'am. Tara, mga kasama, tingnan nyo ito, walang hiya ang babaeng ito, nanliligaw sa boyfriend ko, at ang kapal pa ng mukha, na pumunta sa birthday party ng hipag ko. Dapat tingnan niya ang sarili niya, kung karapat-dapat ba siya. Siya na naman yung babae. Nagtataka ako kung bakit, sobrang tina-target siya ni Binibining Hayes. Ah, siya pala yung kabit. Isang hamak na hindi alam ang lugar niya. Karapat-dapat siyang mamatay na nakaluhod dito. Hindi ako. Hindi ako. Sige. Kung gayon, ngayong araw, tuturuan kita ng isang leksyong hindi mo malilimutan. Tigil. Violeta. Nasaktan ka ba? Masakit ba? Chloe Hayes, ang kapal ng mukha mo. Ako, papatayin kita. Ako, papatayin kita. Marco, ayos ka lang ba? Marco, anong ginagawa mo? Nina, manugang mo siya. Paano mo siya nasaktan? Tingnan mo ang ginawa niya, kay Violeta. Marco, hindi ako. Wala akong dahilan para habulin si Violeta. Bakit ko bigla siyang papalurin? Ni hindi ko nga alam kung paano ko siya na-offend. Bakit niya ako gaganitong ganto? Nagsisinungaling ka. Nakita ko mismo na papatayin mo si Violeta. Marco, nakita mo rin, di ba? Marco, ganito ako inaapi ng sekretarya mo. Ngayon pati kapatid mo, sumasali na rin para apihin ako. Sige, magkakamag-anak kayo. Tapos na tayo. Hello. Tama na, Nina. Hanggang kailan mo ito ipagpapatuloy? Manugang mo si Chlo, at ikaw. Huwag mong isiping hindi ko nakikita ang pagpapanggap mo. Nagpapanggap ka lang na biktima para mapasama si Chlo. Kung may susunod pa, tatanggalin kita. Gaya nga ng inaasahan ko. Ang taong may kinikilingan, ay laging may kinikilingan. Kahit nasa harap na niya ang katotohanan. Ayaw niyang aminin. Pero Marco, bakit ba sa puso mo, kahit sarili mong kapatid kailangang umurong para sa kanya? Marco, birthday party ko ngayon. Sinaktan mo ako sa harap ng lahat ng tao, at ipinagtatanggol mo pa rin ang isang dayuhan. Ano ba ang tingin mo sa akin? Tama na yan. Dito na ito matatapos. Ano man ang mangyari, hindi dapat masira ang pangalan ni Chlo. Tungkol naman sa iba. Babawi ako sa'yo. Hindi na kailangang mag-abala, Ginoong Caldwell. Violeta, sasama ako sa'yo. Birthday mo naman ngayon. Gusto pa rin naming magdiwang ni Chlo kasama mo. Magdiwang. Hindi ko kaya yun. Kayo na lang ni Chloe ang magsaya. Chlo. Kapit lang, Violeta, dadalin kita sa ospital. Hindi, Nina. Hindi tayo pupunta sa ospital. Sa paliparan. Ayokong magtagal kahit isang segundo pa. Malapit sa kanya. Sige, dadalin kita. Ingat. Siguraduhing aalagaan mo ng mabuti ang sarili mo doon. Magiging masaya ka. Magpakailanman akong magiging pinakamatalik mong kaibigan. Aalis na ako. Ingat ka. Hoy, Nina, iabot mo ang telepono kay Violeta. Hayaan mo akong magpaliwanag kung ano ang nangyari kagabi. Hindi na kailangan. Hindi na. Hindi mo na siya muling makikita. Nina, iabot mo ang telepono kay Violeta, ngayon din. Bilisan mo.
Hoy, Nina. Marco, nahulog ako sa banyo. Dugo ng dugo ang ulo ko. Ang sakit talaga. Chloe, pauwi na ako. Akala ko ba? Ang taong may kinikilingan ay laging may kinikilingan. Kahit nasa harapan na nila ang katotohanan, ayaw pa rin nilang aminin. Chloe, may napaka-importante akong bagay ngayon. Pwede bang ikaw na lang ang pumunta sa ospital? Ano pa bang mas importante kaysa sa akin? Marco, ang sakit na ako. Hindi ako makagalaw. Nahihilo na rin ako. Ako ba? Namamatay na ba ako? Huwag kang magsalita ng ganyan. Magiging maayos ka lang. Pupunta na ako dyan. Ayos lang. Hindi naman umalis si Violeta noong nakaraan. Nagpapahirap lang siya. Magiging maayos siya. Nina, sabihin mo kay Violeta para sa akin. Kakausapin ko siya mamaya. Marco, nakauwi ka na. Chloe, hindi ba dapat nahulog ka sa banyo? Gusto ko lang subukan ka para makita kung talagang walang pasubali kang magpapaligaya sa akin. Mukhang ngayon, hindi nga ako nagkamali sa'yo. Ikaw ang pinakamabuti. Chloe, alam mo ba ang ginawa mo? Anong sinasabi mo? Pagsusulit lang yun. Hindi ka naman nag-alala dati. Bakit ngayon? Bakit ako galit na galit ngayon? Wala kang lagnat. Baka pagod ka lang talaga. Siguro. Sige, maligo ka, at magpahinga. CJ, Sige na. Marco, ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Nawala na ang pagkakataon mo. Umalis na si Violeta. Hindi mo na siya muling makikita. Ito ang iniwan niya para sa'yo, bago siya umalis. Mahahalagang dokumento para sa kumpanya mo. Mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa'yo, kahit sa trabaho. May isang tanggang, sintang-sintang babae. Akala niya talagang mapapasakan niya si Marco sa ganitong paraan. Siya ay magiging akin, at akin lamang. sinong nagte-text sa'yo? Spam, huwag mo nang pansinin. Marco, ngayon. Namiss mo ba ako? Ano yan? Weekend ngayon. Wala dapat nakaschedule na trabaho. Ginoong Caldwell, hindi nyo ba alam? Nandito ang pinakamahalaga nating partner para sa isang meeting ngayon. Nandito na ang lahat, naghihintay na lang sa inyo. Ganito kahalaga, bakit hindi ako sinabihan ni Violeta? Ano ba talaga ang ginagawa niya? Kung magkakaroon man ng pagkalugi ang kumpanya, kaya ba niyang harapin yon? Pakuha mo si Violeta para sunduin ako, ngayon din. Sabihin mo sa kanya, kahit gaano pa siya kagalit, hindi niya pwedeng basta baliwalain ang mga bagay sa kumpanya. Ginoong Caldwell, nag-resign na po si Binibining Summers. Nag-resign? Kailan pa? Hindi ko naman inaprubahan ang resignation niya. Puntahan mo siya, sabihin mong bumalik siya kagad. Kung wala ang pahintulot ko, hindi siya alis kahit saan. Magsalita ka, bakit siya nag-resign? Dahil lang sa isang maliit na bagay. Malinaw na sinabi ko sa kanya, si Chloe ang pinakamahalaga sa akin. Lahat ng hirap na dinanas niya, babayaran ko naman sana. Tapos basta-basta na lang siyang umalis. Nang walang paalam, ano ba ang tingin niya sa akin? Anong problema? Marco, ang aga-aga pa. Sinong nagpagalit sa'yo?
Trabaho lang sa kumpanya. Huwag mo nang isipin yon. Ganito na lang, matulog ka na lang ulit. Pupunta na ako sa opisina. Siguraduhin mong maghintay siya sa akin sa opisina. Tumabi ka pa sa akin sandali. Maaga pa naman. Huwag kang umalis. Please huwag kang umalis. Tumabi ka sa akin at matulog. CJ. Hello. Ang meeting na yung araw. I-reschedule mo sa hapon. Sabihin mo kay Violeta. Hindi ako pupunta sa opisina, pero hindi siya pwedeng umalis kahit saan. Ginoong Caldwell. Yung business partner ay umalis na. Hindi natuloy ang deal. Tungkol naman kay Binibining Summers. Hindi siya nagpakita kahit kailan. Alamin mo agad, ano ba ang ibig niyang sabihin? Para kay Chloe, lahat ng ito ay sulit. Ginoong Caldwell. Tinanong ko si Binibining Summers. Hindi siya sumagot. Tapos tinanong ko ang kapatid mo. Sabi niya matagal na raw niyang ibinigay sa'yo ang mga dokumento. Impossible. Hindi pwedeng si Chloe. Pwede mo bang tignan para sa akin yung mga deleted na chat history sa phone ko kung pwedeng ma-recover? Kung may makita man. Opo, sir. Tapos na po, Ginoong Caldwell. 8 taong pagtatampo, 4 na taong pagiging tanga. Dito na nagtatapos ang lahat. Ginoong Caldwell. Mula ngayon, hindi na ako ang iyong sekretarya. At hindi na kita gusto. Maghiwalay na tayo ng landas. Sa buhay na ito, hindi na natin kailangang magkita pa. Violeta. Nagtatampo ka lang siguro. Paumanhin. Ang numerong iyong dinyal ay kasalukuyang hindi maabot. Violeta. Violeta, sagutin mo ang telepono. Ginoong Caldwell. Bakit? Hindi na ako gusto ni Violeta. Dapat magaan ang pakiramdam ko. Pero bakit parang hindi ako makahinga? Parang nawala ang pinakamahalagang tao. Ginoong Caldwell. Salamat sa regalo mo sa aking kaarawan. Gusto ko talaga ito. Ang tanga-tanga. Kaunting kabaitan lang. Ibinigay mo na ang lahat. Hayaan mong linawin ko ulit ito. Huwag mong hayaang bigyan ka nito ng mga maling akala. At huwag kang mag-imbento ng kinabukasan para sa atin. Ako ay magpakailanman magiging kay Chloe at kay Chloe lamang. Naiintindihan ko. Bakit? Bakit kaya noon, kayang-kaya kong babalaan si Violeta ng mahinahon? Pero ngayong sa wakas ay nailaglag ko na ang munting anino na yon. Ang puso ko ay hindi gaanong gaan. Marco, gising na ako. Pwede mo ba akong isama mamili? Kalimutan mo na. Wala na si Violeta, hayaan mo na. Nandito na si Chloe ngayon. At sapat na yon. Ito ang landas na dapat nating tahakin. Kaagad. Ito, at ito, ay balot mo na lahat ito para sa akin. Sige po. Anong problema, Marco? Bakit mo ako hinayla rito? Hindi ka ba masaya? Hindi talaga. Ay. Kailangan mo lang, maglibot-libot, pumili ka ng kahit anong gusto mo. Kailangan, kung lumabas para tumawag. Ah. Hoy, Violeta.
Pwede kang bumalik at maging sekretarya ko ulit. Pwede ka namang bumalik bilang sekretarya ko. Hello. Ang numerong iyong tinawagan ay hindi na serbisyo. Pakitingnan ang numero at subukang muli. Pinalitan pa niya ang numero ng kanyang telepono. Violeta. Ganoon ba kabigat? Ang gusto mong lumayo sa akin? Marco, ano sa tingin mo dito? Maganda. Pumunta tayo para makita ang Northern Lights bukas. Bukas, kailangan kong bumalik sa opisina. Sa lahat ng panahong ito, tambak na tambak ang trabaho sa kumpanya. Sasamahan kita kapag naayos ko na ito, okay? Ah, Sa totoo lang, nitong mga panahong, kasama kita, ang kumpanya ay lugi na. sige. Kung ganoon, sasama ako sa iyo. Tutulungan kita. Okay. Kung ganoon, tara na. Ginoong Caldwell, narito ka na rin. Narito ang mga ulat ng kita at gastos ng kumpanya para sa panahong ito. Ito naman ang mga partner na gustong magkansela ng kontrata sa atin. Medyo urgent ang mga sitwasyon. At ito ang ulat ng pag-alis ng mga empleyado. Para sa panahong ito, isang grupo ng mga senior na empleyado ay pinag-uusapan ang pag-alis. Sandali lang naman akong nawala sa kumpanya. Paano nangyari na ganito na lang? Para saan pa ba kitang pinapasweldo? Ilang araw lang akong nawala. Paano naging ganito kalaki ang lugi? Hindi ba niyo naipit ang mga partner na yon hanggang sa ako'y makabalik? Ang mga bagay na ito ay karaniwang hinahawakan ni Binibining Summers. Ginoong Caldwell. Kung ganoon, puntahan mo. Binibining Summers, matagal na pong umalis. Tama, matagal nang umalis si Violeta. Eh bakit kaya? Kaya itong mga gawain ito ni Violeta. Pero kayo, hindi. Hindi nyo magawa. Hindi nyo magawa. Walang tigil na nagtrabaho si Binibining Summers sa lahat ng mga taong ito. Para sa performance ng kumpanya, nagpakapagod siya ng husto. Lahat ito, bawat isa sa amin, ay nakasaksi mismo. Sa totoo lang, hindi namin akalain na makakapantay kami sa kanya. Sige, Marco. Isang sekretarya lang naman ang umalis. Ako na ang bahala sa mga bagay na ito. Talagang mas magaling ang gagawin ko kaysa kay Violeta. Well, pinahahalagahan ko yan. Chloe. Mula ngayon, lahat kayo ay mag-ulat kay Chloe. Binibining Hayes, ano po ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ko? Ako dapat ang nagtatanong sa inyo. Nakadikit ka kanina kay Ginoong Caldwell. Ano? Nanggugulo ka? Paano naman naging ganoon? Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Binibining Hayes. Huwag ninyo akong babantangan. Security. Kalad ka rin ninyo palabas ang mga babaeng landi na ito mula rito. Mula ngayon, hindi na sila papayag ang pumasok sa kumpanya. Hindi makapaniwala. Talagang hindi makapaniwala. Ano? May problema ka ba dyan? Kung gayon, magreklamo ka kay Ginoong Caldwell. Maghula ka. Sa palagay mo, kanino siya kakampi? Ikaw. Ikaw. Puntahan mo ulit ang kumpanya. Tingnan mo kung aling mga babaeng empleyado ang hindi angkop ang kasuotan. Tanggalin silang lahat. Anong ginagawa nyo dyan? Kumilos na kayo. Opo. Ginoong Caldwell. Ayan. Ginoong Caldwell. Tingnan mo ako. Chloe. Bakit ganyan ang suot mo? Abala ako ngayon, tapusin ko muna ang trabaho ko. Pwede kang maging abala mamaya. Anong nangyayari? Ang huli na ngayon at wala pa ring dumarating na hapunan. Kung nandito si Violeta, hindi niya makakalimutan ang mga bagay na to.
Ano na naman to? Wala pa ring pagkain. Ayaw niyo na ba ng trabaho niyo? Pasensya na po, Ginoong Caldwell. Pinatanggal na po kaming lahat ni Binibining Hayes. Pinag-isipan po namin. At itong trabaho sa inyo, mas mabuting itigil na namin dito. Wala kaming pasensya ni Binibining Summers. Hindi kami kasing tiis niya. Para tiisin ito ng paulit-ulit. Ano nang sinabi mo? Kanina pa namin pinag-uusapan yan. Tapos ka na rito. Hindi yan ang tinatanong ko, Violeta. Ano naman ang kinalaman ni Violeta? Hindi mo alam, Ginoong Caldwell. Ano ang dapat kong malaman? Sige, nandito na lahat, Ginoong Caldwell. Naipadala na po sa inyo, Ginoong Caldwell. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Mula nang bumalik si Chloe hanggang ngayon, bawat isang bagay na isinisi niya kay Violeta, ay talagang, ganap na kakang-isip lamang. Kaya ngayon, ako ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Bakit? Bakit, Chloe? Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Violeta? Paano siya naging ganito katanga? Paano niya tiniis ang lahat ng tahimik, at nagtiis ng ganitong kawalang katarungan? Marco, bakit wala pa ang pagkain? Gutom na ako. Ikaw, anong problema ng tingin mo? Bakit mo ginawa ito? Anong pinagsasasabi mo? Bakit mo ginawa ito? Bakit mo patuloy na iniinsito si Violeta? Sinuntok mo ako. Marco, sinuntok mo talaga ako. Ikaw ang laging nagsasabing mahal mo ako. At ngayon, sinuntok mo ako dahil sa isang sekretarya. Ginulo mo ang kumpanya ko, nagmalaki ka, inapi mo ang mga empleyado. Pwede ko sanang palampasin lahat yon. Pero bakit kailangan mong paalisin si Violeta? Bakit mo siya paulit-ulit na pinag-initan, hanggang sa hindi na niya kinaya? At iniwan ako. Alam mo pala lahat, ako. Ano naman? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi? Sekretarya lang naman siya. Ano naman kung pinaalis ko siya? Tama. Ako nga ang unang nagpauwi sa kanya. Bakit ako galit na galit? Paano ito nangyari? Marco, nai-stress ka sa kumpanya. Hindi kita sinisisi. Mag-sorry ka lang sa akin. Mapapatawad kita. Kasalanan lahat ito ni Violeta. Ano ang sinabi mo? Mali ba ako? Masamang tao siya. Mula nang ako'y bumalik, alam kong may gusto siya sa'yo. Mabuti na lang at maaga siyang umalis. Kung hindi, siguradong pinaalis ko siya. Ito ba talaga ang Chloe na kilala ko? Pinahiya ko ng paulit-ulit si Violeta. Para sa isang babaeng ganito kasama. Ginoong Caldwell. Hanapin. Hindi ko ginawa. Hindi talaga ako. Ano ba ang nagawa ko? Noon. Gaano kaya siya nasaktan? Marco, anong ginagawa mo? Sinabi ko nang pinatawad na kita. Bakit mo pinahihirapan ang sarili mo ng ganito? Akala mo dahil sa'yo ginagawa ko to? Hindi dahil sa akin. Para kanino pa? Para sa babaeng sekretaryang yun. Tumahimik ka, hanggang ngayon, dinudumisan mo pa ang pangalan ni Violeta. Anong problema mo? Si Violeta na naman. Marco, huwag mong sabihin sa akin na talagang nahulog ka na sa kanya. Nahulog ba ako sa kanya? Sa palagay ko, matagal na akong nahulog sa kanya. Matagal na akong nahulog sa kanya. Marco, sinabi mo, ako lang ang mahal mo. Anong ibig mong sabihin nito? Sinasabi mong nahulog ka sa isang sekretarya, sa isang puta. Ano na ang susunod? Makikipaghiwalay ka sa akin, at pupunta sa kanya. Siguro bulag ako noon. Paano ako nagkagusto sa isang tulad mo? Sa isang tulad ko. Anong klaseng tao ako? Ipaliwanag mo. Ikaw ang magpaliwanag sa akin. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi makatuwiran, makasarili, wala nang natitira, sa Chloe na nakilala ko noon. At higit pa riyan, pinapaalis mo pa si Violeta. Marco,
Ano bang problema mo? Bakit ako paulit-ulit mong tina-target dahil kay Violeta? Ganoon ba talaga kalaki ang pagmamahal mo sa kanya? Mahal ko siya. Sa lahat ng taong wala ka. Si Violeta ang laging nasa tabi ko. Chloe, ano ng karapatan mong pag-usapan siya? Sekretarya lang siya. Sino ba siya para magmalaki? Sinuntok mo na naman ako. Dati, sobrang mahal mo ako. Hindi mo ako pinapahirapan ng ganito dati. Pahirap. Ang hirap na tiniis ni Violeta sa lahat ng taong iyon ay 1000 beses na mas malala kaysa sayo. Ano ba ang ilang suntok lang sayo? Ngayon, dapat kang humingi ng tawad kay Violeta. Paano nangyari ito? Hindi mo ako ginaganyan dati. Dati, binibigay mo sa akin lahat ng gusto ko. Si Violeta ito. Kasalanan lahat ng putang iyan. Gagapasin ko siya. Nagsisisi talaga ako na noong mga panahong iyon, bakit hindi ko agad nakita ang tunay mong kulay at pinahirapan si Violeta ng walang dahilan sa lahat ng mga taong iyon. Ngayon, ikaw ngayon din, lumuhod ka sa may pintuan, humiling ka ng tawad para sa akin. Ayoko. Ayaw ko. Bitawan mo ako. Marco, anong ginagawa mo? Dahil mahilig ka palang lumuhod, edi dito ka lumuhod, hanggang bukas ng umaga. Anong sinabi mo? Gusto mo, dito ako lumuhad. Hanggang bukas ng umaga, gusto mo ba akong patayin? Noon, hindi mo ba gustong patayin si Violeta? Ako. Marco, alam kong nagkamali ako. Ikaw, ito. Paano na lang ako makikita sa mga tao pagkatapos nito? Guardia, bantayan mo siya, siguraduhin nakaluhod siya hanggang umaga. Hindi siya dapat tumayo hanggang madaling araw. Opo, Ginoong Caldwell. Aminado ako, nagkamali ako, pakiusap, hayaan mo na ako. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Gusto niyo pa bang magtrabaho o hindi? Bitawan niyo ako, asawa ako ng boss ninyo. Kapag kami ay nagbati na, papaalisin ko kayong lahat. Mahal na mahal ni Ginoong Caldwell si Binibining Hayes. Kahit magtampuhan man sila, magbabati rin sila kaagad. Sino ang maglalakas loob na kalabanin siya, kung gayon? Dahil sa mapaghiganti na ugali ni Binibining Hayes, Maple Ayes pa nga niya si Binibining Summers. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong takutin, Marco. Anong ginagawa ko? Ngayon ka pa natakot. Noong ginugulo mo si Violeta noon, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Naisip mo ba? Ikaw. Paano mo nagawa? Huwag mo siyang dalhin sa ospital. Dito ka lang lumuhod, at magbayad sala sa ginawa mo kay Violeta. Diyos ko, anong nangyayari kay Ginoong Caldwell? Eksakto, kahapon lang, sobrang simp niya kay Binibining Hayes. Ngayon naman, ganito ang ginagawa niya para kay Binibining Summers. Baka naman ang tunay na minamahal ni Ginoong Caldwell ay si Binibining Summers pala, hindi. Imposible. Mahal niya ako. Ako lang ang dapat niyang mahalin. Marco, magsalita ka. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mong mahal mo ako. Ang minamahal ko ay si Violeta. Bitawan mo ako. Marco. Ganoon na ba ako kagusto mo? Eldeneth, Pero hindi kita gusto. Panghabang panahon ka lang kapalit ni Chloe. Kapag bumalik na siya, umalis ka agad. CJ, Paglingkuran mo ako ng maayos. Bakit? Kahit na pagkatapos ng 4 na taon na magkasama araw-araw, hindi na kami mapaghiwalay. Bakit kailangan pang mawala siya ng tuluyan? Bago ko na-realize ang pagsisisi ko, lahat ng kinamumuhian ni Violeta, alisin mo lahat. Patong-patong. Ginoong Caldwell, ano po ang? Kailangan ko pa bang ulitin? Sunugin mo lahat. Ano? Sunugin mo lahat. Lahat. Sunugin mo lahat. Opo, sir. Sino ang gumawa nito?
Sino ang nagdekorasyon nito ng ganito? Sabi po ninyo, pwedeng magdekorasyon si Binibining Hayes ayon sa gusto niya. Kaya ganoon na lang ang ginawa namin. At ilang araw na po kayong nakatira rito. Hindi naman po kayo nagreklamo. Anong nangyayari? Paano ito nangyari? Bakit lahat ng narito ay naging mga bagay na gusto ni Chloe? Isang buwan pa lang siyang nakabalik. Paano niya nabura ang 4 na taong alaala kasama si Violeta? Wala nang natira. Wala talaga. Bakit? Bakit? Wala man lang isang hair tie na naiwan para sa akin. Wala. Wala. Bakit? Aalis ka na? Hindi ba si Binibining Hayes ang lilipat dito? Hindi na tama. Na manatili pa ako. Marco, alam kong ayaw mo ring umalis. Bakit hinahayaan mo lang siyang mag-impact ng lahat ng gamit? Walang naiwan. Ginoong Caldwell, oras na para pumunta sa opisina. Si Binibining Hayes ay gustong-gustong makipagkita sa'yo. Chloe. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako iiwan ni Violeta. Kasalanan mo itong lahat. Magmaneho ka sa opisina. Hindi ba si Binibining Hayes yun? Bakit siya nakaluhod doon? Wala ka kahapon, wala kang idea kung gaano kadrama ang nangyari. Pakiramdam ko si Binibining Hayes ay baka nawawalan na ng pabor. Karapat dapat sa kanya yan. Laging nagpapakita ng kayabangan. Kasalanan lahat ito ni Violeta. Ang masamang babae. Kasalanan niya lahat ito. Kung hindi dahil sa kanya. Hindi ako gaganito ni Marco. Ang puta. Napakasama niya. Pop-pop ka. Nanggaganyak kay Marco. Puta, papatayin kita. Binibining Hayes, paano mo nasabi yun tungkol kay Binibining Summers? 4 na taon na siya rito, masipag siya, hindi nagkamali kahit minsan. Simula nang dumating ka, ikaw ang nambubuli sa kanya. Eksakto. Wala namang ginawang mali si Violeta. Ikaw, Binibining Hayes, sumusobra ka na. Aalis na nga siya, ayaw mo pa ring pakawalan. Ikaw ang laging nanggugulo kay Binibining Summers. Tapos ngayon, iba ang sinisisi. Sa tingin ko, ikaw ang tunay na puta. Rito, ano ang sinabi mo sa akin? Kayong lahat. Sampelan niyo siya para sa akin. Binibining Hayes, nagbago na ang panahon. Iminumungkahi kong, malaman mo ang lugar mo. Kayong lahat ay mga puta. Ano ba ang ibinigay sa inyong lahat ni Violeta? Bakit kayong lahat ay kampi sa kanya? Ipinagbili ba niya ang sarili niya sa inyo? Chloe. Magdamag ka ng nakaluhod dito at hindi mo pa rin nakikita ang pagkakamali mo. Gusto mo pa rin isisi ito kay Violeta. Marco, tingnan mo ang mga taong ito. Sila ay mga tauhan ni Violeta. Sila ang nambuli sa akin. Marco, tanggalin mo sila para sa akin. Siya, at sila, mga basura silang lahat. Tanggalin mo siya para sa akin. Chloe, bingi ka ba? Sinabi ko sa'yo na mag-isip-isip ka sa mga ginawa mo. Ano ang ginagawa mo? Marco, anong pinagsasasabi mo? Magdamag na ito. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi mo naman ako G na ganito dati. Hindi nga ako humingi ng paumanhin. Paumanhin? Chloe Hayes. Sa tingin mo nasa nakaraan pa rin tayo. Ngayon, ikaw sa puso ko ay wala nang halaga sa akin at ikaw ang may lakas ng loob na manira ng iba. Paano ko hindi ito nakita noon? Napakasama mo na ngayon. Ako. Masama. Hindi ba? Wala namang mali sa sinabi nila. Wala ring ginawang mali si Violeta. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ikaw ang nagtaboy sa kanya. Hindi. Marco, mahal mo ako.
Ako ang pinakamamahal mo. Hindi. Ang taong mahal ko ay si Violeta. Sa wakas, nasabi ko na ng malakas. Sa loob ng 4 na taon, ang taong palagi kong minamahal ay si Violeta. Mahal ko siya. Si Violeta pa rin ang minamahal ko. Hindi ikaw. Ako. Paano naman ako? Sabi mo mamahalin mo ako magpakailanman. Flogsu, matagal nang namatay ang nararamdaman ko para sa'yo. Mali ang lahat ng panahong ito. Hahanapin ko si Violeta at makakasama ko siya. Dahil sa ating nakaraan, umalis ka na. Pinaalis mo ako. Nakakatawa. Marcus Caldwell, may sasabihin ako sa iyo. Ang nagtaboy kay Violeta ay hindi ako, ikaw iyon. Ang nagtaboy kay Violeta, hindi ako yun, ikaw yun. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa ninyong dalawa? Nakipagtalik ka sa kanya sa loob ng 4 na taon, at hindi mo man lang siya binigyan ng wastong titulo. Nang ako ay bumalik, agad-agad kang tumakbo sa akin. Ang taong nagtaboy sa kanya, ay ikaw pala ang lahat. Ano? Si Ginoong Caldwell at si Violeta ay talaga palang. Diyos ko, kaya pala umalis si Violeta. Sino ba ang makakatiis ng ganitong kahihiyan? Hindi ako makapaniwalang ganoon pala si Ginoong Caldwell. Ang tapat na puso ni Violeta ay nasayang lang talaga sa kanya. Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Ikaw dapat ang magtanong sa sarili mo. Alam mo ba ang nakita ko sa kotse mo? Ang medyas ni Violeta. Madalas nyo yang gawin sa loob ng kotse, di ba? Sa buong 4 na taon, handang-handa siyang maging iyong kabit. Napakatanga. Tumigil ka. Huwag ka nang magsalita. Hindi ako titigil. Marco, ikaw ang hindi naniwala sa kanya. Ikaw ang nakakita sa akin na pinahihirapan siya at pinili mo pa rin ako. Ang nagtaboy sa kanya ay hindi ako, ikaw yun. Sinabi ko nang tumigil ka. Nasaktan ka, di ba? Mukhang hindi mo pa rin. Natatanto ang iyong pagkakamali. Mga gwardiya. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ko? Bawat parusa na tiniis ni Violeta sa mga nakaraang taon. Ipararanas ko sa iyo ang lahat ng iyon muli. Hindi. 10 beses na hirap. Ayaw ko nun. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Marco, pakiusap, patawarin mo ako. Ginoong Caldwell, kung gagawin natin ito, baka hindi makaligtas si Binibining Hayes. Paano kung mauwi ito sa pagkamatay? Hindi na mahalaga yon. Wala nang mahalaga sa ngayon. Sa ngayon, mayroon akong mas mahalagang bagay na dapat gawin. Violeta. Ngayon ko lang natanto ang tunay kong nararamdaman para sa'yo. Sinusumpa ko. Hahanapin kita at ibabalik kita. Kahit nahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo. Ibabalik kita sa akin. Anong ginagawa mo dito? Nina, nasira ko. Ang birthday party mo noon. Sobrang sama ng loob ko tungkol doon. Lahat ng ito, binili ko lahat ng regalong ito para sa'yo. Ituring mo itong paghingi ko ng paumanhin. Pasok ka. Nina, mukhang pagod ka. Kapag sinampal ka sa harap ng publiko, ng sarili mong kapatid, talagang magmumukha kang pangit kahit kanino. Nina, Sige, sabihin mo na lang kung ano ang pakay mo. Nina, sabihin mo sa akin. Alam mo ba kung saan pumunta si Violeta? Marco, hindi ba't kayo ni Chloe ay magkasintahan na ngayon? Bakit mo hinahanap si Violeta? Alam ko na ang lahat na yon. Lahat ng nangyari noon, lahat ay gawa ni Chloe. Gusto kong dalhin si Chloe para humingi ng paumanhin kay Violeta. Basta't bumalik siya, ipinapangako kong hindi ko hahayaan na may gumawa ng problema sa kanya. Huwag mo nang abalahin. Hindi na kailangan ni Violeta ang paumanhin mo, at sa buong buhay mo, hindi mo na siya muling makikita. Nina, alam ko talagang nagkamali ako. Ngayon ko lang na-realize na ang taong palagi kong minahal ay si Violeta. Gusto kong bumawi sa kanya. Kaya sabihin mo sa akin, kung saan niya ba pumunta si Violeta? Marco, sabi ko hindi ko sasabihin sa iyo, dapat mong bitawan na lang ang ideyang iyon. Wala namang ibang kaibigan dito si Nina. Pwede kayang, si Violeta, ikaw nga ba talaga? Violeta. Kumusta? Narito ako para umarkila ng apartment.
Violeta, ikaw ba talaga? Si Chloe? Anong ginagawa mo rito? Marco, ako. Marco, ito ba ang tinatawag mong paghingi ng tawad? Dinala mo si Chloe para makita si Violeta. Hanggang kailan mo pa siya pahihirapan? Marco, alam kong nagkamali ako. Talagang alam ko, hindi ko na kaya. Huwag mo akong pauwiin. Maawa ka sa akin. Paumanhin, Ginoong Caldwell. Sandali lang namin siya nawala ng bantay. Bantayan niyo siyang mabuti. Huwag na itong maulit. Opo, Ginoong Caldwell. Hindi ako babalik. Hindi yan pamumuhay. Hindi ko na kaya. At nang inaapi mo si Violeta, naisip mo ba kung kaya niya? Dalhin niyo siya. Alam kong nagkamali ako, Marco. Marco, ganito ba ang trato mo kay Chloe? Siya ang laging nananakit kay Violeta. Nararapat siyang maparusahan. Nina, nakita mo mismo kanina. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang saktan ulit. Ni Chloe si Violeta. Mula ngayon, mamumuhay ako ng maayos. Kasama si Violeta. Hindi ko hahayaang magdusa siya kahit kaunti. Hindi pa rin ako naniniwala. Totoo yan. Nina, hindi ba kayong dalawa ni Violeta ang magkaibigang matalik? Kung magsasama kami sa isang bahay. Hindi ba't araw-araw mo siyang makikita? Tama ba? Kahit wala ka, magkaibigan pa rin kaming dalawa. Basta masaya si Nina. Wala akong pakialam kung nasaan siya. Tungkol naman sa sinasabi mong pagbabalik loob mo. Maraming beses mo na siyang nasaktan. Anong karapatan mo para magsalita ng pagbabalik loob? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na si Chloe ang magiging asawa mo. Nina, Ano? Sa tingin mo masyado akong mahigpit? Hindi ako si Violeta. Hindi ko basta-basta tatanggapin ang pagmamaltrato mo. Para sa babaeng yan na si Chloe. Hindi lang ako ang sinaktan mo. Sinaktan mo rin si Violeta. At ngayon, humihingi ka ng tawad. Hindi mo ba naiisip na medyo huli na? Nina, alam kong nagkamali ako. Nina, nakita mo naman, pinarusahan ko na si Chloe. At saka, mahal ako ni Violeta sa loob ng 8 taon. Buong 8 taon. Tiyak na patatawarin niya ako. So alam mong mahal ka niya sa loob ng 8 taon. Pero ano ang turing mo sa kanya? Isang butikol, isang kasangkapan, isang bagay na maaari mong tawagin at paalisin, parang alaga. Ikaw ang umubos sa lahat ng pagmamahal niya. Ngayon, wala na si Violeta, at ngayon ka lang hahanap sa kanya. Marco, tao rin siya, nakakaramdam siya ng sakit. Nararamdaman din niya ang sakit. Nagkamali ako. Kasalanan ko. Nina, hindi pa ako humingi sa'yo ng kahit ano, Nina, kailanman sa buhay ko. Nakikiusap ako ngayon lang. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo lang sa akin kung nasaan siya. Isang beses lang. Sabihin mo lang kung nasaan siya. Ako mismo ang tatanong sa kanya. Kung sasabihin niya mismo sa akin na hindi niya ako mapapatawad, hahayaan ko na siya magpakailanman. Sige. Tutulungan kita sa huling pagkakataon. Pero, kailangan kong tanungin muna si Violeta, kung gusto kanyang makita, kung papayag siya. Ibibigay ko sa iyo ang address niya. CJ. Ano na? May time difference sa pagitan ng dito at doon. Baka tulog si Violeta ngayon. Kaya, umuwi ka na. Sasabihan kita kapag may balita na. Sige. Hindi ako alis. Dito lang ako. Maghihintay. Ikaw ang bahala. Ayos yan. Gusto pa rin akong makita ni Violeta. Hello, Ginoong Lane. Kailangan kong ipabook mo ang pinakamaagang flight papunta sa ibang bansa. Marco, ilang araw ka nang hindi natutulog.
Ngayong gabi, dapat magpahinga ka ng maayos. Pumayag na, si Violeta na makita ka. Hindi ka niya iiwan sa ere. Hindi na ako makapaghintay pa. Sa lahat ng panahong wala si Violeta. Siya lang ang iniisip ko araw-gabi. Sa ngayon, kailangan ko siyang makita agad. Kung alam mong mangyayari ito, hindi mo dapat ginawa yon. Violeta. Sa lahat ng panahong ito, ayos ka lang ba sa ibang bansa? Paano mo nagawa? Sa isang banyagang lugar. Hulaan mo kung sino. Nagkamali ako, Violeta. Napagtanto kong mahal na mahal kita simula pa lang. Huli na nga lang ang pagkatanto ko. Violeta, ipinapangako ko sa'yo. Hindi na ako magiging ganoon ulit. Gagawin ko ito ng hayagan. Ipapaalam ko sa lahat ang ating relasyon. Pakakasalan kita. Mamahalin kita habang buhay. Gugulin ko ang buong buhay ko para pagbayaran ang lahat ng sakit na dinanas mo sa panahong ito. Basta mapatawad mo lang ako. Gagawin ko ang kahit ano. Magandang umaga, Ginoong Caldwell. Ako ang bagong sekretarya mo. Ang pangalan ko ay Violeta. Violeta, matagal na tayong hindi nagkita. Nga, Violeta, kamusta ka na nitong mga nakaraang araw? lampasan na natin ang mga formalidad. Diretso na tayo sa punto. Ang tanging dahilan kung bakit ako pumayag na makipagkita sa'yo ay para linawin ang isang bagay. Ang nangyari sa atin ay tapos na ng tuluyan. Violeta, naiintindihan kong galit ka pa rin sakin. Nagkamali ako noon. Hindi ko kailanman naunawaan kung ano talaga ang nasa puso ko. Kaya nakasakit sa'yo si Chloe. Violeta, ngayon ko lang na-realize na mahal kita. Ikaw lang ang tunay kong minamahal. Violeta, mahal na mahal mo ako, kaya tiyak na patatawarin mo ako. Babalik ka sakin, di ba? Marco, saan mo nakuha ang ganong kumpiyansa? Huli na. Ang pagmamahal mo man, o ang paghingi mo ng tawad, huli na ang lahat. Kung iyan lang ang sasabihin mo, wala na tayong pag-usapan. Aalis na ako. Hindi, Violeta, hindi pa huli ang lahat. May kinabukasan pa tayo. Pinarusahan ko na si Chloe. Basta't gusto mong bumalik, kaya kong ibigay sa'yo ang lahat. Anong ibibigay mo? Ang pagwawalang bahala mo? O ang paghamak mo? Huwag mong isiping di ko nakikita ang laro mo. Nagpapanggap ka lang na biktima at dinudungisan mo ang pangalan ni Chloe. Kung may susunod pa, kalimutan mo nang maging sekretarya ko. Violeta. Alam ko talagang nagkamali ako. 4 na taon tayong nagmahalan. Itatapon mo ba talaga ang lahat dahil sa isang buwan? Hindi mo na ba ako mahal? Tama ka. Dahil sa isang buwang ito, nakilala ko kung sino ka talaga. Hindi na kita minamahal, Marco. Hindi ako naniniwala. Violeta, alam kong galit ka pa rin sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Sumama ka na sa akin. Hindi, at hindi na ako babalik. Sana'y maging masaya kayong dalawa ni Chloe. Violeta, alam kong sinasabi mo lang yan dahil galit ka. Minahal mo ako ng buong puso. Paano mo biglang titigilang magmahal sa akin? Marco, bitawan mo ako. Hindi, Violeta, huwag mo akong ganyanin. Nakikiusap ako sa'yo. Kung sasama ka lang sa akin, magpapakasal tayo agad. Ibibigay ko sa'yo ang estado na gusto mo. Kaya hanggang ngayon, iniisip mo pa rin. Natitulo lang ang habol ko. Hindi, Violeta. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, kahit sino pa ang dumating sa hinaharap, hindi ko hahayaang saktan ka ulit nila. Violeta, patawarin mo na ako sa huling pagkakataong ito. Isang beses na lang, hindi mo ako basta-basta maiiwan. Dahil lang sa isang pagkakamaling ito. Ang lalaking minahal ko ng buong 8 taon, ay sa wakas ay nagbubukas ng puso sa akin.
Dati, masaya na sana ako ng todo. Pero ngayon, huli na ang lahat, Marco. Sumuko na ako sa iyo. Yung 8 taong damdamin, wala na. Ang mga alaalang iyon, nagpapaalala lang sa akin kung gaano ako kabulag. Nasayang ang napakaraming oras sa iyo. Hindi, imposible yan. Marco, malinaw na ang sinabi ko. Wala tayong kinabukasan. Bukod pa riyan. Hindi ba't ito mismo? Ang gusto mo, simula pa lang, sinabi ko na sa'yo. Kung babalik ang taong minahal mo, aalis ako ng kusa. Ngayong wala na ako. Bakit ka pa kumakapit? Hindi ganyan, Violeta. Noon, hindi ko talaga naintindihan ang sarili kong nararamdaman. Naintindihan ang nararamdaman mo? Marco, alam mo ba? Bago bumalik si Chloe, sana'y inasam ko na mahulog ka sa akin, na ako ang pipiliin mo kaysa kay Chloe. Pero nagkamali ako at mabigat ang pinagbayaran ko sa pagkakamaling iyon. Ngayon, hindi ko na ulitin ang pagkakamaling iyon. Violeta, nakikiusap ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat para makabawi. Pakiusap, bumalik ka, Violeta. Huwag mo akong sundan. Huwag mong pilitin akong mawala ng respeto sa'yo. Violeta. Bakit kailangang maging ganito? Kung hindi sana bumalik si Chloe, kung mas maaga ko sana natanto, na nahulog na ako kay Violeta. Kung hindi ko sana pinabayaan si Violeta. 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 Nababaliw ka ba? Violeta. Sino ka ba para gawin yan? Violeta. Paano ka naging ganito kababaw ang kaluluwa? Iniwan mo ko rito ng mag-isa, at basta na lang ako pinabayaan. Violeta, pinatawad mo na ba ako? Marco, bumalik ka. Nina, anong ginagawa mo rito? Si Violeta, siya. Tumawag na sa akin si Violeta. Nasabi mo na ang lahat ng kailangang sabihin. Gusto niyang sunduin kita. Pumunta ka sa pinakamalapit na hotel ngayon din. Sasanduan kita. CJ. Bakit? Bakit, Violeta? Sabihin mo sa akin kung bakit. Bakit kami ni Violeta nagkaganito ang katapusan? Ginoong Caldwell, nahanap na namin ang apartment ni Binibining Summers. Sinusundan mo ako hanggang dito. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko sa'yo. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng maging masama sa akin. Violeta, sumpa ko. Magiging mabuti ako sa'yo habang buhay. Hindi kita pabibigin muli. Tama ka. Ito ang singsing na binili ko para sa'yo. Violeta, pakakasalan mo ba ako? Nakahintay din ako sa araw na ito. Violeta, desidido na ako. Pag uwi natin, magpapakasal na tayo agad. Bibigyan talaga kita ng lahat ng gusto mo. Pero huli na ang lahat ngayon. Hindi pa huli, Violeta. Huwag kang umalis. Violeta, huwag kang umalis. Humiga ka lang at huwag gumalaw. Violeta, ikaw ang nagdala sa akin dito kanina, di ba? Patawarin mo ako, please. Alam kong nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako, Violeta. Magtiwala ka sa akin. Gugugulin ko ang buhay ko para bumawi sa'yo. Violeta, magtiwala ka sa akin. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Marco, bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Violeta. Sinuntok mo ako. Sinubukan ko lang napatahanin ka. At dahil sa ginawa mo, wala ba akong karapatang suntukin ka? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Hindi ba't ikaw ang nagpasok sa akin? Mula sa labas ng pinto kanina. Nakakatawa. Akala mo ba, dahil pinapasok kita ay pinatawad na kita? Ginawa ko lang yon para kay Nina. Kung namatay ka sa may pintuan ko, masisiraan siya ng loob. Violeta, wala na. Sa mga mata niya,
Wala nang kahit katiting na nararamdaman para sa akin. Pagkasuklam na lang. Tinawagan ko na si Nina. Sasunduin ka niya. Marco, wag mo na akong hanapin ulit. Maayos naman ang buhay ko nang wala ka. Violeta. Tapos na tayo. Noong pinili mo si Chloe, tapos na talaga. Violeta, huwag kang magsasalita ng ganyan. Wala ka ng karapatang tawagin ako ng ganyan. Ginoong Caldwell, maging mahinahon ka naman. Violeta, wala na bang pag-asa para sa atin? Wala, ganap nang tapos ang lahat sa pagitan natin. Violeta, ikaw, ganyan ka ba talaga kawalang puso? Marco, hindi ako yung walang puso. Ikaw, Ang kawalang puso ko ang nagtulak sa'yo para umalis. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi man lang kasing bigat ng naramdaman mo noon. Violeta, pasensya na. Pasensya na talaga, Violeta. ano pa ang saysay ng pagsasabi mo ng lahat ng ito ngayon? Violeta, Violeta, nami-miss na kita. Nina, nandito ka pala. Violeta, pasensya na. Kung hindi ako naging masyadong mabait, at sinabi kay Marco ang address mo, hindi sana siya nagbigay sa'yo ng ganoong kalaking problema. Ayos lang. Kahit hindi mo sinabi sa kanya, hahanapin at hahanapin din niya ako. Baka mas mabuti pa nga ito. Isang pagkakataon ito para malinaw ang lahat. Gayunpaman, masama pa rin talaga ang loob ko tungkol dito. Violeta, hindi ko lang inasahan na ang kapatid ko ay ganito kaloko ngayon. Marco, tara na, umuwi na tayo. Huwag mo nang guluhin si Violeta. Tara na. hindi ako alis. Violeta, pwede bang isang tanong na lang? Marco, Aalis na ako pagkatapos kong sabihin ito. Hindi na kita guguluhin pa. CJ, Violeta, ibig kong sabihin kung sakali lang. Kung hindi dumating si Chloe, gusto mo pa rin bang makasama ako? Handa ka pa bang makasama ako? tungkol sa tanong na iyan, pinag-isipan ko rin. Kaya ang sagot mo ay, Hindi. bakit? Lahat ito dahil kay Chloe. Siya ang nakikialam, kaya hindi tayo nagkatuluyan. Mahal na mahal kita. Ganoon din ang dating iniisip ko. Pero pagkatapos ng buwang iyon, nalaman ko na ang totoo. Kahit hindi si Chloe, may ibang babae rin na darating. Ang pagmamahal mo sa akin ay bunga lang ng pagsisisi nang mawala ako. Napakamura nito. CJ, nasagot ko na ang tanong mo. Pwede ka nang umalis? kukunin ko muna ang kapatid ko. Kani-kanina lang, ang mga negosyo ng ang Caldwell Group ay luging-lugi. Marami akong aasikasuhin. Babalik ako para bisitahin ka. Okay. Okay. Palagi kang welcome dito. MMHMM. Tara na, Marco. Violeta, pasensya na. Marco. Ayoko sanang sabihin ito sa'yo. Habang hinahanap mo si Violeta, may mga nalaman din ako. Marco, tingnan mo ito. Ano ito? Ito ay, Lahat ng taong ginugol niya sa ibang bansa. Nagloloko lang pala siya. Kasama ng mga dayuhan. Hanggang nagpa-abort pa siya. Matagal na siyang hindi na, ang inosenteng babae na naaalala mo. kung totoo yan. Ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. Para saan pa lahat iyon? Para sa isang babaeng ganoon. Ako pa. Ang pilit na umiwas kay Violeta. Marco, ngayon nakikita mo na kung gaano kalaki ang nagawa mong kasalanan kay Violeta. Para sa isang babaeng ganoon, nasaktan mo ng husto si Violeta. Sa pag-iisip ko ngayon, nararamdaman kong karapat dapat siya sa higit pa.
Kumusta, Ginoong Caldwell? Ako ang bagong sekretarya mo. Ako si Violeta. Hindi ko na nga maalala kung paano pa si Chloe dati. Ang naalala ko lang ay bawat sandali kasama si Violeta. Kaya bakit ko pa siya kailangang saktan ng ganito? Tama siya. Ang sanhi ng lahat ng ito, ang dapat sisihin, ay ako. Sige, Marco. Ngayon alam mo na ang buong katotohanan. Naiintindihan mo na wala ng kinabukasan para sa iyo at kay Violeta. Kailangan mong sumuko, kalimutan mo na siya. Kalimutan mo na siya. Kaya ko ba siyang kalimutan? Kaya ko ba yon? Hindi mo siya makakalimutan agad, pero magagawa mo rin, sa tamang panahon. Tulad ni Chloe. Hindi mo na siya mahal, di ba? Ganoon talaga ako. Kaya hindi lang talaga ako karapat-dapat kay Violeta. Hindi karapat-dapat. Sige, Marco. Hindi ka pwedeng malungkot, magpakailanman. Kailangan mong bumangon. Kailangan ka pa rin ng ang Caldwell Group. Salamat, Nina. Hindi kita pag-aalalahanin ng matagal. Muntik ko nang makalimutan. May utang pa ako sa'yo, Marco. Marco, anong ginagawa mo? Sinampal kita noon. Pasensya na. Ang sampal na ito ay kabayaran. Sinampal din kita. Quits na tayo. Iba yon. Yung sampal na yon. Ginawa mo yon para kay Violeta. Kalimutan mo na yan. Marco, huwag ka nang magpakagago. Baka sakali, makakilala ka ng ibang Violeta. Sa susunod, huwag mo siyang biguin. Wala nang ibang Violeta. Ang puso ko ay sumama sa kanya. Marco, Huwag kang mag-alala. Ang kapatid mo ay hindi ganoon kadaling bumagsak. May mahahalaga pa akong gagawin. huwag. Huwag mo akong sasaktan. Pakiusap, huwag. Alam kong, hindi mo ako malilimutan. Chloe, alam mo ba ang kalagayan mo ngayon? Oo, alam kong nagkamali ako. Palalayuan ko kayong dalawa mula ngayon. Hindi na ako makakaabala sa iyo at kay Violeta. Mawawala na ako. Hindi na ako makakaabala sa inyo. Kawawa ka. Ano ang sinabi mo? Bakit naman mawawala sa akin ang pinakamahalagang tao? Dahil sa isang babaeng katulad mo. Marco, alam kong galit ka sa akin, pero bakit kailangan mong sirain ang pagkatao ko ng ganito? Kahit ano paman, may pinagsamahan tayo. Nangungulila ako sa iyo araw-araw noong nasa ibang bansa ako. Nangulila. Ito ba ang tawag mo sa pangungulila? Miss kita, miss. Paano mo nalaman ito? Hindi. Ang ibig kong sabihin, peke ang lahat. Maniwala ka sa akin, Photoshop lang iyan, gawa-gawa lang ang lahat, hindi ako iyon, may gustong magpakana sa akin.
Si Violeta. Siya, hindi ba? Ayaw niyang patawarin mo ako, kaya gumawa siya ng mga ito para magalit ka. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin natatakot na siraan ang pangalan ni Violeta. Hindi. Hindi iyon. Ako, wala akong ginawa sa ibang bansa. Wala ni isa sa mga iyon ang nangyari. Hindi ito ang buhay ko. Hindi ito ang buhay na tinatahak ko. Hindi. Tingnan mo ako. Pasensya na. Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya na magsinungaling sa'yo. Natatakot lang ako na hamakin mo ako. Kaya nagkunwari kang isang inosenteng bulaklak at niloko mo ako. Alam mo ba, dahil sa iyong pagiging makasarili, nawala sa akin ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Nawala siya ng tuluyan. Hindi. Ako ang minamahal mo. Kung sasabihin mo lang, maaari tayong magsimula ulit, Marco. Magsimula ulit? Anong karapatan mo para magsimula ulit sa akin? Gugutay-gutayin kita. Gugutay-gutayin kita. Nina, sa'yo na ang iba. Marco, huwag kang mag-alala. Mas nakakakilala ang babae sa kapwa babae. Alam ko kung paano siya papagsisising mabuhay. Hindi, Marco, pakiusap. Hindi mo ito magagawa sa akin. Kung gagawin mo ito, wala na bang pagmamahal sa akin? Wala. Wala na. Chloe. Sabihin mo sa akin. Paano kita dapat tratuhin? Hindi, Nina. Ginang Caldwell. Ako. Ang lahat ng ginawa ko, hindi ko talaga sinasadya. Nakikiusap ako, pakawalan mo ako. Mga gwardya. Tigilan nyo. Huwag nyo akong paluin. Tigilan nyo ang pagpalo sa akin. Nakikiusap ako. Violeta. Hoy, Nina. Gusto kong makita si Violeta. Kailangan kong makita siya ngayon din. Marco. Hindi ba't nangako ka kay Violeta na hindi mo na siya guguluhin? Kaya sinira ko ang pangako ko. Kung wala siya, parang hindi na ako mabubuhay. Marco. Ako. Balak ko sanang itago ito sa'yo, pero sasabihin ko na lang. Sino itong lalaking ito? Boyfriend ni Violeta. Mabuti siyang traitor sa kanya. Sila. Ikakasal na sila. Inimbita pa nga nila akong maging abay. Siya. Mag-aasawa na siya. Hindi. Imposible yan. Paano siya magpapakasal sa iba? Marco. 1 taon na ang nakalipas. Kahit gaano kalalim ang sugat, kailangan mong mag-move on. Nakapag-book na ako ng flight. Pupunta ka ba? Pupunta ka ba?
Violeta, nagmamadali ka sa pagpapakasal na to. Muntik na kung hindi umabot. Panahon na rin para magpakasal ako. Nakahanap na rin ako ng tamang tao. Ayaw ko nang maghintay pa. Totoo yan. Pero, talaga bang magsesettle ka na sa abroad ng permanente, at hindi na babalik, mapipilitan akong magpalipad-lipad para lang makita ka. Ang lupit mo naman, hindi ka na bumibisita sa akin. Well, narinig ko, naabala ka sa pag-takeover sa ang Caldwell Group. Pag-usapan yan. Malungkot na malungkot si Marco sa loob ng 1 taon. Kailangang may umako para mamuno sa ang Caldwell Group. Kaya, napunta sa akin. Anyway, kalimutan mo na yan. Huwag na nating pag-usapan siya. Oo nga pala, nasaan ang groom mo? Kailangan kong makita ng personal, kung sino ang nagnakaw sa best friend ko. Marco, anong ginagawa mo dito? Bakit suot mo yung suit ng groom? Violeta, ang tagal nating hindi nakita. Ang tagal nating hindi nagkita, Marco. Violeta, ang laki ng pinagbago mo. Sa nakaraang taon, kamusta ka naman? Marco, ano ba talaga ang pakay mo dito? Ano ang pakay ko dito? Hindi ba halata? Nandito ako para. Sorry, late ako. Honey, Hindi naman late, magsimula na tayo. ito ay... Walang importante, may nagtataas lang ng baso. Pasensya na, buntis si Violeta. Hindi siya pwedeng uminom. Ako na ang bahala. Buntis. Hindi ito totoo. Totoo ito. Ito, ang bunga ng pagmamahalan namin. Ibig kong sabihin, Violeta, buntis ka, ang laking bagay nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? 1 buwan pa lang, gusto kong hintayin maging stable bago sabihin sa iyo. Wala akong pakialam. Anyway, ang posisyon ng ninang, inibok ko na ito ngayon. CJ, Kaya ang pinakamagandang wakas ay maging estranghero. Maligayang bati. Natagpuan mo na rin ang iyong kaligayahan. Ayos ka lang ba? ayos lang ako. Ang mga pinakamahalagang tao sa buhay ko ay nandito mismo.